The Art of War, by Sun Tzu. Ang The Art of War ay isang gabay na isinulat ni Sun Tzu, isang dalubhasang strategist at pilosopo na naglakbay sa landas ng karunungan noong panahon ng digmaang estado sa China. Ang kanyang mga turo ay hindi lamang nagmula sa pangangailangang magtagumpay sa labanan, kundi sa pag-unawa na ang tunay na kahusayan ay nasa kakayahang maiwasan ang buong labanan. Si Sun Tzu ay hindi lamang isang general, kundi isang mag-aaral ng nature ng tao. Sa pamamagitan ng kanyang mga isinulat, nag-alok siya hindi lamang ng mga estratehiya sa digmaan kundi pati ng mga prinsipyong maaaring gamitin sa pagharap sa mga pagsubok ng buhay. Ang The Art of War ay hindi lamang aklat para sa mga sundalo at larangan ng digmaan, kundi isang gabay para sa sinumang nagnanais malampasan ang mga hadlang, makamit ang kanilang mga layunin, at mamuhay ng may layunin. Narito ang 21 prinsipyo ng The Art of War. Unang prinsipyo. Kilalanin ang iyong sarili at ang iyong kaaway, at hindi mo na kailangang matakot sa resulta ng kahit anong labanan. Ang pagkilala sa sarili ay nangangahulugang pag-unawa sa hangganan ng iyong lakas, lalim ng iyong kahinaan, at tunay na kakayahan. Kung wala itong kaalaman, ang iyong mga plano ay madaling mabaygo dahil hindi ka makakakilos ng may kumpiyansa o makakapag-angkop sa mga hamon. Ang pagkilala sa iyong kaaway ay nangangahulugan ng pag-unawa sa kanilang mga hangarin, kalakasan, at kahinaan upang hindi ka na mabigla sa kanilang mga galaw. Kapag napanatili mo ang balanse ng dalawang ito, hawak mo ang susi sa pagharap sa anumang sitwasyon. Walang labanan ang natatalo kung parehong hayag sa iyo ang iyong puso at ang puso ng iyong kalaban. Ikalawang prinsipyo, ang pinakadakilang sining ng digmaan ay talunin ang kaaway ng hindi lumalaban. Ang pinakamahusay na solusyon ay ang pag-iwas sa hindi kinakailangang tunggalian. Ang manalo sa isang laban ng hindi kinakailangan ng digmaan ay tanda ng tunay na kasanayan. Mas nanig ang husay sa panghihikayat, estratehiya, at pag-unawa kaysa sa paggamit ng dahas. Lagi mong sikaping hanapin ang solusyon na nakakatipid sa enerhiya, yaman, at relasyon. Ang totoong katalinuhan ay nasa pag-iwas sa hindi kailangang alitan. Ikatlong prinsipyo, ang mga pagkakataon ay dumadami habang ito'y sinasamantala. Bawat hakbang pasulong ay nagbubukas ng bagong daan para sa hinaharap na pag-unlad. Ang pagkilos ay lumilikha ng momentum, nagbibigay daan sa mas maraming oportunidad na maaaring hindi mo pa nakikita. Samantalang ang pag-aalinlangan at hindi pagkilos ay nagiging dahilan ng pagkawalan ng mga pagkakataon. Yakapin ang pagkilos upang magtanim ng masaganang lupa para sa tagumpay sa hinaharap. Ikaapat na prinsipyo, ang lahat ng digmaan ay nakabatay sa panlilinlang. Sa buhay, madalas na kinakailangan na ipakita ang mga bagay sa paraang naiiba sa tunay nilang anyo. Sa mga negosasyon o pang-araw-araw na hamon, ang pagpapakita ng lahat ng iyong baraha ng maaga ay maaaring humantong sa pagkatalo. Kontrolin ang naratibo at gumamit ng estratehiya upang manatiling isang hakbang na mas maaga kaysa sa iba. Ang katotohanan na sinasamahan ng maingat na pagpapasya ay isang makapangyarihang sandata. Ika-5 prinsipyo, sa gitna ng kaguluhan, may oportunidad. Kapag tila walang kasiguraduhan ang lahat, doon natatagpuan ng matalino ang nakatago na mga pagkakataon. Ang mga panahong puno ng kaguluhan ay nagbibigay daan sa pagkamalikhain at matapang na pagpapasya. Ang takot ay bumubulag sa marami, ngunit ang malinaw na pag-iisip sa panahon ng kaguluhan ay nagdudulot ng mahahalagang tagumpay. Manatiling kalmado at hayaang ang kaguluhan ang maging pandayan ng iyong pinakadakilang tagumpay. Ika-6 na prinsipyo, mananalo kung sino ang nakakaalam kung kailan lalaban at kailan hindi. Ang matalinong pagpili ng mga laban ay nagsisiguro na hindi mo masasayang ang iyong lakas. Hindi lahat ng tunggalian ay karapat-dapat sa iyong oras at enerhiya, kaya't mahalagang magkaroon ng tamang pagpapasya. Ang karunungan ay nasa pag-atras kapag kinakailangan at sa pakikibaka lamang sa mga labang tunay na may halaga. Itabi ang iyong lakas para sa mga laban na talagang huhubog sa iyong landas. Ika-7 prinsipyo, pilitin ang kaaway na magmadaling ipagtanggol ang kanyang sarili, kumilos ng mabilis sa mga lugar kung saan hindi ka inaasahan. Ang sorpresa ay iyong kakampi. Panatilihing maluwag at hindi mahuhulaan ang iyong mga intensyon, iwasan ang mga paulit-ulit na kilos na maaaring hulaan ng iba. Tumuon sa pinakamahinang bahagi ng depensa at sa kung saan pinakamaganda ang pagkakataon. Ang tagumpay ay madalas na dumarating sa mga handang pumunta sa mga lugar na hindi kayang abutin ng iba. Ika-8 prinsipyo, kahit ang pinakamatalas na espada, kapag isinawsaw sa tubig alat, ay tuluyang kakalaw angin. Ang pagpapabaya ay nagpapahina kahit sa pinakamalakas na pundasyon. Ang mga relasyon, kasanayan,
at kagamitan ay nangangailangan ng patuloy na pag-aalaga upang mapanatili ang kanilang halaga. Kung walang pagbabantay, ang lakas ay unti-unting mawawala at ang potensyal ay masasayang. Protektahan ang mahahalaga sa iyo sa pamamagitan ng patuloy na pagsisikap. Sanayin ang sarili, at kahit na makamit mo ang tagumpay, magpatuloy pa rin sa pagsasanay. Ika-9 na prinsipyo, huwag ulitin ang parehong taktika na nagbigay sa iyo ng isang tagumpay, sa halip, iayon ang iyong pamamaraan sa walang katapusang pagbabago ng mga sitwasyon. Ang buhay ay laging nagbabago, at kung ano ang gumagana kahapon ay maaaring mabigo bukas. Ang kakayahang umangkop sa mga bagong kalagayan ay susi sa pangmatagalang tagumpay. Ang katigasan ng ulo ay humahantong sa pagkakakulong sa nakaraan, ngunit ang kakayahang magbago ay nagbubukas ng daan sa inobasyon. Laging maging handa na muling likhain ang iyong sarili at ang iyong mga pamamaraan. Ika-10 prinsipyo, ang isang tunay na pinuno ay namumuno sa pamamagitan ng pagiging halimbawa, hindi sa pamamagitan ng puwersa. Ang tunay na pamumuno ay nagpapasigla sa iba sa pamamagitan ng kilos, hindi sa pamamagitan ng pamimilit. Sinusundan ng mga tao ang mga nagtataglay ng mga katangiang kanilang hinahangaan. Ipakita ang integridad, dedikasyon, at malinaw na pananaw, at kusa silang makikiayon sa iyong layunin. Maging nasa unahan, at hayaang ang iyong mga gawa ay magsalita ng mas malakas kaysa sa iyong mga sinasabi. Ika-11 prinsipyo, pakitunguhan ang mga tao gamit ang inaasahan nila. Ito ang kanilang naiintindihan at kinikilala bilang tama. Ang pagbibigay sa iba ng kanilang inaasahan ay nakakatulong upang maipakita mo ang iyong sarili sa kanila nang hindi nagdududa. Ito ay nagpapaluwag ng kanilang pagbabantay, kaya maaari kang maghintay para sa pambihirang sandali, ang sandaling hindi nila inaasahan. Ang tamang pamamahala ng inaasahan ay nagbibigay daan sa iyo upang kumilos ng hindi napapansin. Kapag ikaw ay tila madaling mahulaan, ang iba ay nagiging kampante, gamitin ito upang maitago ang iyong tunay na plano at makamit ang iyong layunin ng walang hadlang. Ang tunay na kahusayan ay nasa kakayahang kontrolin ang parehong pananaw ng iba at ang katotohanan mismo. Ika-12 prinsipyo, pag-isipan at pagplanuhan ng mabuti bago kumilos. Ang mga padalos-dalos na pagkilos ay nagdadala ng matinding kapahamakan. Ang tagumpay ay dumarating sa mga maingat na sinusuri ang kanilang mga pagpipilian at kumikilos ng may tiyak na layunin. Ang pagninilay-nilay ay hindi pagpapaliban, kundi paghahanda, tinitiyak nito na ang bawat hakbang ay may saysay. Ang tiyaga at maingat na pagpapasya ay tanda ng isang matalinong pinuno. Ika-13 prinsipyo, ang bihasa sa digmaan ang siyang nagdadala sa kalaban sa larangan ng labanan, hindi siya ang dinadala roon. Ang pagkontrol sa kapaligiran ay nagbibigay sa iyo ng kalamangan. Itakda ang mga kondisyon ng labanan at tukuyin kung kailan at paano mo haharapin ang mga pagsubok. Sa pamamagitan ng pagpili ng tamang lugar at oras ng laban, nagkakaroon ka ng likas na bentahe. Huwag hayaang ang iba ang magdikta ng kondisyon ng iyong tagumpay. Ika-14 na prinsipyo, ang buong sikreto ay ang paglito sa kaaway, upang hindi niya makita ang iyong tunay na hangarin. Ang misteryo ay isang makapangyarihang sandata sa parehong depensa at opensa. Kapag hindi mahulaan ng iba ang iyong galaw, sila ay nagiging mahina. Ang kalituhan ay nagtutulak sa kanila sa pagiging reaksyonaryo, nagbibigay sa iyo ng kontrol sa sitwasyon. Gamitin ang kapangyarihang ito ng matalino, bumuo ng mga estratehiyang magpapanatili sa iyo sa unahan. Ika-15 prinsipyo, ang nais lumaban ay dapat munang timbangin ang halaga nito. Ang bawat desisyon ay may kapalit, kaya't dapat itong pag-isipang mabuti. Ang pagpasok sa isang laban ng hindi sinusuri ang mga posibleng kahihinatnan ay hahantong sa pagsisisi. Ang halaga ng tunggalian ay hindi lang material kundi emosyonal at panlipunan din. Lumaban lamang kung sigurado kang ang resulta ay sulit sa sakripisyong kinakailangan. Ika-16 na prinsipyo, kapag malakas, magmukhang mahina. Kapag mahina, magmukhang malakas. Maaaring manipulahin ang pananaw ng iba upang magkaroon ng kalamangan. Ang pagpapakita ng lakas ay nakakatakot sa mga nais lumaban, habang ang pagpapakita ng kahinaan ay nag-aakit ng labis na kumpiyansa mula sa mga kalaban. Gamitin ang ilusyon upang iligaw ang iyong kaaway at makuha ang bentahe. Ang katotohanan ay isang makapangyarihang sandata kapag inilantad sa tamang oras. Ika-17 prinsipyo, ang tagumpay ay para lamang sa handang magbayad ng halaga nito. Ang malalaking tagumpay ay nangangailangan ng sakripisyo at pagsisikap. Dapat kang maging handang maglaan ng oras, enerhiya, at dedikasyon upang makamit ang iyong layunin. Ang kalahating pusong pagsisikap ay haantong lamang sa karaniwan,
ngunit ang buong pagsasakripisyo ay nagdadala ng tagumpay. Isa-puso ang iyong layunin, sapagkat ang gantimpala ay sulit sa hirap. Ika-18 prinsipyo, kung mabilis, ako'y mabubuhay. Kung hindi mabilis, ako'y mawawala. Ito ang kamatayan. Ang mabilis na pagkilos ay nagbibigay ng pagkakataong samantalahin ang mga oportunidad bago ito mawala. Ang pag-aalinlangan ay nagbibigay daan sa iba upang makalamang, samantalang ang matalinong pagkilos ay nagsisiguro ng iyong tagumpay. Ang mabilis na pagkilos ay hindi nangangahulugan ng padalos-dalos na desisyon, kundi pagiging handang kumilos sa tamang oras. Sa buhay, ang mga mabilis umaksyon ang siyang nakikinabang ng higit. Ika-19 na prinsipyo, gumawa ng gintong tulay para may madaanan ang iyong kalaban sa kanyang pag-urong. Kahit sa tagumpay, bigyan ng pagkakataong makalabas ng maayos ang iyong kalaban. Ang pagsisiksik sa isang tao sa sulok ay nagbubunga ng mas maraming kaaway at nagpapatagal ng alitan. Sa pagpapakita ng kabutihan at pagbibigay ng solusyon, pinatatatag mo ang iyong posisyon at iniiwasan ang mga hinanakit sa hinaharap. Ang tunay na lakas ay nasa kakayahang ipakita ang habag sa tamang panahon. Ika-20 prinsipyo, ang enerhiya ay maihahalin tulad sa paghila ng pana, at ang desisyon ay ang pagbitaw ng gatilyo. Ang paghahanda ay lumilikha ng potensyal, ngunit ang aksyon ang naglalabas ng tunay na kapangyarihan. Tipunin ang iyong lakas at ituon ang iyong enerhiya, ngunit huwag mag-atubiling kumilos sa tamang sandali. Ang isang plano na hindi na isasagawa ay nananatiling ideya lamang, ngunit ang mabilis at tiyak na pagkilos ay nagiging tagumpay. Pag-isahin ang paghahanda at matalinong pagpapasya para sa tagumpay. Ika-21 prinsipyo, ang matalinong mandirigma ang siyang nagpapataw ng kanyang kagustuhan sa kalaban, ngunit hindi nagpapadikta sa kagustuhan ng iba. Ang pagpapanatili ng kontrol ay susi sa tagumpay sa anumang sitwasyon. Huwag hayaang ang panlabas na presyon ang magdikta ng iyong mga galaw, sa halip, hubugin mo ang resulta ayon sa iyong mga layunin. Ang tunay na pamumuno ay ang kakayahang itakda ang mga patakaran, hindi ang pagsunod lamang sa mga ito. Ang paninindigan at malinaw na pananaw ang magsisiguro na ikaw ang mananatiling may hawak ng iyong kapalaran. Maraming salamat sa iyong pakikinig sa mahahalagang aral mula sa The Art of War. Ang kaalaman ay isang sandata, at sa tamang paggamit nito, magagawa mong harapin ang anumang hamon sa buhay ng may katalinuhan at diskarte. Kung nagustuhan mo ang mga aral na ito at nais mong matuto pa ng iba pang makapangyarihang prinsipyo para sa tagumpay, siguraduhin i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel, at i-click ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang susunod nating mga kaalaman. Iwan mo rin ang iyong mga opinyon sa comment section, ano ang paborito mong aral mula sa The Art of War. Gusto rin naming marinig kung paano mo ito may aangkop sa iyong buhay. Muli, maraming salamat sa iyong suporta. Patuloy tayong matuto, lumago, at maging mas matalino sa bawat hakbang ng ating buhay.